Ang mga pastor, tanang pastor, why authority gikas Ginoo? Iglesia ni Cristo. 1914. Atras ka, 1913. Why Iglesia ni Cristo? Kung Iglesia ni Cristo makaluwas, hindi, 1913, wa pa'y naluwas. Kay paabuton jud si Felix Manalo. Ang huling sugo. So po nang huling sugo nga nahuli man. Felix Soriano. 1984 naman siguro dating daan. So 1983, wapay dating daan. Ang mga pastor, mga kaigsunan, why authority? So kining mga pastor, wa ni authority. Purihin ang Panginoon. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa ating mga kababayan. Isa naman pong video ang ating bigyang daan tungkol po sa pahayag na ito. At gaya po ng ating narinig, kailangan po nating ibatay sa banal na kasulatan ang mga bagay na dapat na ating salitain, ating sabihin, sapagkat ito po ang napakahalagang ating gawin at ugaliin. Batay po sa pahayag ng napanood nating video ay ayon sa kanyang pahayag, parang sinasabi niya na ang mga pastor ay walang authority. Ano po? Yun po ay mula sa kanyang bibig at hindi po galing sa atin. At mahalaga po na ating bigyang pansin ito. Dito po sa aklat ng Jeremias, gusto kong basahin sa inyo. Sa aklat ng Jeremias, sa 3 talata po ay 15, may ganito pong sinasabi ang salita ng Diyos. Ano po? Ito po ay King James na salin sa Tagalog. At bibigyan na, King James Version po ito. At narito po, no? At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. Nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Dito po sa pahayag na ito, na binasa natin, ang sabi rito ay, bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. Nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Sumalinaw na sa pahayag na ito, ang Diyos ay nagbibigay ng mga pastor. So, kapag ang Diyos po ang nagbibigay, kanino ba galing ang authority? Di ba galing sa Panginoon? Galing sa Diyos. So, malinaw na ito po ay balintuna na pahayag yung isang, di ko alam kung yun ay pari, ano. Taliwas yung kanyang binanggit o sinabi. Taliwas sa pahayag naman na ito na nasusulat sa banal na kasulatan. Ito po ay salita ng Diyos, ano po, na bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. Bibigyan tayo ng pastor ayon sa kanyang kalooban. So, yan po, pastor. Ibinibigay ng Diyos. Pastor na bigay ng Diyos. Anong uring pastor na bigay ng Diyos? Ang sabi rito, ayon sa aking kalooban. Nakakandili na po, magpapakain sa inyo ng kaalaman at unawa. So yung pastor na ibibigay ng Panginoon ay magpapakain sa inyo ng kaalaman at unawa. Ayon. Kaya ang ipapakain ng pastor na ibibigay ng Panginoon, kaalaman at unawa. So dito po, malinaw na dapat may kaalaman at may unawa. Yun yung pastor na ibibigay ng Panginoon. Dito sa unang Pedro, babasahin po natin ang unang Pedro sa 5.
talata po muna ay 1. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral akong matandang kasamahan ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Kristo, na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno. O, di ba yung pastor puno? Ano po? Na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Diyos. Malinaw dito, ano po? Ayon sa kalooban ng Diyos. Binasa natin kanina ang Jeremias, at bibigyan ko kayo ng mga pastor na ayon sa aking kalooban, sabi. Ano po? Na magpapakain ng kaalaman at unawa. Kaya dito, malinaw na may kawan ang Diyos na dapat pangalagaan. At sabi rito'y magsigamit kayo ng pagpupuno, na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos. Ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagka-Panginoon, sa pinangangasiwaan ipinangtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. At pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Tingnan niyo. Pangulong Pastor. Sino ba yung Pangulong Pastor? Di ba? Batay sa salita ng Diyos, may mga talata na nagpapatunay na ang Panginoong Jesucristo ay Pangulong Pastor at siya'y pastor. So, kapag ang pahayag ay ang mga pastor ay walang authority, lumalabas ang Panginoong Jesucristo bilang pastor, walang authority. Yun ang ibig palabasin ng nagpahayag na ito. Si Kristo po'y pastor. Ibig bang sabihin walang authority ang Panginoong Hesukristo dahil siya'y pastor? Dahil sa salitang mga pastor? Ngayon, ang sabi rito, mga minamahal, at pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Alamin natin sa salita ng Diyos. Basahin po natin aklat ng Juan. Tingnan niyo po, ang ating Panginoong Jesucristo ay pastor. Dito sa Juan, basahin po natin ang aklat ng Juan sa 10. Ganito po ang sinasabi naman. Pakinggan po natin mga kababayan. Mahalaga po na tayo po ay magsuri, magsiyasat at hindi basta na nakikinig at sumasang-ayon tayo. Kailangan po nating magbasa kung tunay ang pahayag ng mga taong nagsasalita dahil wala namang batayan basta na lamang magsasalita, hindi po pwede yan. Ano po? Basta na lamang magsasalita na wala namang pinagbabatayan dito sa banal na kasulatan. Sa aklat ng Juan, 10 talata po ay dito po sa talatang 11. Ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. Talatang 12. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor, tingnan niyo po hindi ang pastor nagpapaupa. Ang pastor na totoo hindi nagpapaupa.
Pero yung hindi pastor, nagpapaupa. Tingnan nyo ha. Eh kita mo naman sila, no? Hindi sila nagpakilalang pastor, pero nagpapaupa. Hindi sila pastor. Ang sabi kasi rito, mga minamahal, ang nagpapaupa at hindi ang pastor. O ano bang pakilala nila sa sarili nila? Pastor ba sila? Di ba hindi sila pastor? At hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa. Meron pang ibang ibig sabihin dito eh. Hindi yung talagang pastor. Ay nakikitang dumarating ang lubo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lubo at pinangangalat. Di ba? Kaya pag pastor ng Diyos, hindi yan nagpapaupa. Ano po? Dahil ang sabi rito, ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lubo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lubo at pinangangalat. O, di ba? Kita nyo po yung mga pari ngayon, ano? Pag nagmimisa, may patay, may upa. Pag may kasal, may upa. Pag may binyag, may upa. Yan ang mga nagpapaupa. Hindi naman pastor yan eh. Ano po? Kaya po mga kababayan, sila yung mga hindi talaga pastor. Nagpapaupa. May mga bayad, ano? Kaya malinaw na sa salita ng Panginoon ay pinatutunayan na maling-mali yung kanilang mga pahayag at wala po silang batayan sa kanilang mga pahayag. Basta na lamang po sila nagsasalita nang wala pong basihan. Hindi po pwedeng ganyan mga minamalang isang mga ngaral o ang mga nagtuturo. Kailangan po nating bumatay sa salita ng Diyos. Isa pa, ang pakilala nga nila sila po ay iglesia din or pakilala ng iglesia, mahaba pang pangalan, Katolika, Apostolika, Romana. So paniniwala nila sila yung iglesia na itinayo ng Panginoon. At ginagamit pa nga nila yung Matthew 16 verse 18. Ano po? Ngayon, kung iglesia, alam niyo po sa loob ng iglesia, pinagkakalooban ng Diyos yan eh, ng mga mangangasiwa. At dito nga po sa banal na kasulatan sa Efeso 4 verse 11, ganito ang sinasabi. Ano po? Aklat ng Efeso 4 talata po ay 11. At pinagkakaluban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba ay propeta, at ang mga iba ay evangelista, at ang mga iba ay pastor, at mga guro sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Iglesia, ano po? Church. Ito po yung bahay ng Diyos. Kaya po mga kababayan, sa bahay ng Diyos, sa iglesia ng Diyos, sa church, mga minamahal, sa iglesia, ito po ay may mga pastor. Ano po? May pastor, may guro, may evangelista, may apostol. Ba't walang pare? Tingnan nyo ha. Ba't walang pare? Sa kanilang pahayag parang lumalabas sila yung may authority. Pero dito mapapansin nyo, hindi man lang nabanggit ang pare. Ano po? Yung pari ngayon, hindi man lang nabanggit yung mga pari ngayon na walang mga asawa. Ano po? Yan yung mga nagsasabi, no? Sila daw may authority. Eh, dapat kasama kayo dito. Ba't hindi kayo kasama rito? O, di ba? Kaya po mga kababayan, mag-ingat po tayo. At salamat po sa Panginoon at sa munting pagbubulay sa ating pong ginagawang pagtatalakay. Harinawa ay marami pong mamumulat sa katotohanan at hindi basta-bastang naniniwala sa pahayag na lamang na
mula sa sariling pananaw, mula sa sariling pahayag, o nagsasalita ng wala man lang pinagbabatayan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.